Good day, everyone. So for today's video, let us discuss about the general types of firearms. Of course, firearms are classified into different categories. First, according to the barrel construction or how the barrel is made. There are two groups categorized in these classifications. Number one is the smoothbore firearms, where they have no riflings. The riflings are the presence of lands and grooves inside the gun barrel. So this is an example of the smoothbore. The next one is the rifled bores, or firearms that have riflings inside of the gun barrel. So may tinanong akong kabatch ninyo na kung saan tinanong ko where can the riflings be found? Ang sagot niya daw po is sa muzzle. Sa muzzle, pwedeng silipin. However, the location of the riflings is inside the barrel itself. Okay? Dito po talaga siya nakalagay. So kapag tiningnan nyo po yung muzzle, hindi naman po laging abot diyan sa dulo ang riflings. Okay? So the location of the riflings is inside the barrel. Again, riflings is the presence of lands and grooves inside the barrel. Next, according to the caliber of the projectile propelled. Again, there are two types in this category. Number one, artillery. Artillery can propel projectiles more than 1 inch. Yan lang naman po ang kailangan tandaan. More than 1 inch in diameter. Example, cannons, mortars, bazooka. Like this one. This is a artillery. And this one is the mortar. Ang kabaligtaran naman po ni artillery is the small arms. These are firearms that can propel projectile less than 1 inch in diameter. E.g., example, machine gun, shoulder arms, and on hand arms na dito naman po yan. No? All of that are small arms. Eh, pag beyond 1 inch na, that is artillery. Yun lang, napakadali lang tandaan. Next, according to the mechanical construction. Punta muna tayo dito. So, single shot and repeating arms. Kapag single shot lang po, ang tatandaan lang po is about sa reload. Hindi po tayo sa pagkalabit muna ha. Pag reload. Pag sinabing single shot, it fire only one shot every loading, which has to be reloaded for each shot. Ibig sabihin, one reload, one shot. Kapag single shot. The breech needs to be open to be removed the empty cartridge case and insert a new one to the next firing. Ito po example ng single shot. Kapag tapos po yan paputukin, kailangan pa po yan buksan ulit and then i-remove yung empty cartridge dyan sa loob para palitan po ng bago. This is an example of a single shot firearms. Next, the repeating arms. Ito na po yung alam natin. It fires several shots in one loading. Tandaan nyo, one reload, one loading, multiple shots. Ano yan? Ano to? This is repeating arms. Etong isa na to is single shot. Okay? Kapag isang beses mo lang ni-reload, isang beses mo lang nilagyan ng bala, you can fire it multiple times. Repeating arms po yan. So ang repeating arms po, meron pa pong two separate na categories, which is the fully automatic and the semi-automatic. Ito na po yung pagdating sa trigger. Kapag fully automatic, these are the firearms which fire continuously as long as the trigger is pulled. Okay, sa trigger naman tayo focus. Okay, pag semi-automatic firearms, which one pull of trigger would produce one round explosion and the trigger must be released first before one can fire another round. Okay, one pull of trigger equals one shot. Ayan po si semi-automatic. Semi-automatic.
kapag one pull of trigger, continuous shot, ayan naman po si fully automatic. And dito naman po sa left side nito, may kita nyo, tinatawag po hand-operated or those firearms that can be operated manually. Ang binigay ko pong example is halimbawa po ng matchlock guns. Ito pa po yung dating matchlock guns. Before the design of the trigger part, ang matchlock po, mano-mano pong tinutulak itong area na merong match, na mayroong baga, yung match or yung wick o yung tali, some form of tali, cord. Binababa po siya para po malagyan si priming mixture o mag-ignite si priming mixture and then magkaroon ng explosion ng gunpowder at mag-propel si projectile. Okay? Yan po yung literal na hand-operated. Manually ino-operate ng handgun. But when we say hand-operated, firearms like this and this are considered hand-operated din po kasi kaya po siyang i-operate using only our hands and does not require more than 2 person. Okay? Pero the most literal kind of hand-operated firearms, ito yon. Ayan po yung literal po, wala pa pong kung anong mechanical parts na tumutulong sa pag-produce ng explosion ng gunpowder and ng ignition ni priming mixture, kaya po hand-operated ang tawag. So next. According to dito pa rin tayo kaya according to mechanical construction, because dati rin po nauso ang bolt action type. These firearms provide with a box magazine under the bolt. Dati daw po nagkaroon pa ng design wherein meron ng magazine. But basically, pag sinabing bolt action type, meron po yung asa na yun? Unlock the bolts, ordinary door bolt or handle sticking out. Ayan. May handle sticking out on one side of the firearm. Ito po yung tinutukoy na yon. Okay? At kapag when the bolt is locked to the breech of the barrel and when it is turned up, it unlocks the bolt and drawn to the rear, extracting the fire cartridge case, finally bringing it against the ejector which throws out the gun. Reloading is done by manipulation of the bolt. Okay, ito naman po, na klase ng mechanical construction na to, kailangan mo pa pong i-remove si cartridge at makapaglagay ng bagong cartridge by manually operating this handle. Okay? That is sticking out in the side of the firearm. Iyan din po, nagkaroon din po ng mga bolt action type which is meron pa rin namang design at meron pa rin namang mga existing firearms na ganyan. Okay? Pero isa po yan sa hiwalay na klase ng mechanical constructions ng firearm. Next. Automatic loading. Type after the first shot is fired, automatic loading or chamber takes place as long as the trigger of the gun is squeezed by the shooter. Dalawa po ang pinaka-klase ng automatic loading. The simple blowback and the blow forward. Unahin natin si blow forward kasi medyo interesting itong klase na to. As you can see in this image, ito pong slide niya dito po banda sa likod, hindi po siya umatras. Walang motion pa atras. The recoil of the gun that so happens to be actually firing at in this time, nung ni-screenshot ko to, is paharap po, papunta po dito. Papunta po sa muzzle. Okay? A blow-forward gun is a type of self-loading firearm where the breech remains stationary. Stationary lang po. As you can see, walang cut dito. Buo lang siya. And the entire barrel is driven forward by the friction of the bullet and the internal gas pressure to cycle the action. This is the functional opposite of the standard blowback system, where the barrel is fixed and the bolt or slide moves rearward. Okay, ito. Kung makikita nyo po ng malapitan, try natin zoom in. Yan. Okay. As this cartridge case was being ejected, nakapasok na po ang bullet part ng bagong cartridge. Wherein, pag atras po nitong slide na to,
Itong slide na to, pag atras niyan, automatic loaded na naman po itong bagong cartridge na to into the chamber of the gun. Okay? Bakit hindi sumikat itong blow forward? Una, sa function niya muna. Nakapag-design daw po ng blow forward kasi isa sa mga nagiging problema ng blowback is kapag ka umatras ang slide at hindi marunong humawak ng baril ang taong gumagamit nito, posible daw pong maipit at ma-injured ang kamay. Okay? Therefore, risking a self-injured scenario kapag kaya po gumawa ng mga blow forward. However, no, pwede po nating maging hypothesis kaya po hindi naging standard itong blow forward gun is etong motion na to ng slide wherein the slide goes forward towards the barrel. Baka mamaya po is nagkakaroon po ng mechanical failure after multiple times of use etong blow forward gun since ang nagagalaw po mainly is the barrel itself. Unlike this, simple blowback, stable lang po si barrel. At si slide po papunta sa likod, kaya nga literal na blowback. Simple blowback allows a totally unlocked breech and relies simply on the mass of the blowback and the strength of the return spring to prevent the cartridge case from coming back during pressure. Ito naman, pagka umatras si slide, mag-o-open ng chamber, tatalsik na lamang po ang used cartridge case. And then, katulad nito, nakaangat na po agad dyan yung next na bullet. At pagbalik na itong slide na to, magiging positioned na po itong bullet na to or rather cartridge dito sa loob ng chamber ng gun which automatically loads the gun. Ayan lang naman pong dalawang meron dito. Next. According to use, hand weapon designed to be fired at least one hand. Example, pistol. Shoulder weapon designed to fire from the shoulder. Example, rifle. Cruiser weapon designed to be operated by 2 or more person. Example, mortar. Doon muna tayo sa hand weapon. Okay. At least one hand daw po. Pero syempre, pwede namang dalawa. At least one hand pwedeng gamitin. Example netong nasa picture na to, which is the pistol. Question lang, bakit po nilalagay ang kamay dito? Bakit kahit si Tanggol ganyan magpaputok? Okay? So, there may be another reason for other firearm user, but isa po dito sa mga nagiging rason kung bakit nilalagay diyan ang kamay is una, for safety. No, if you are trying to conceal yourself, the location of your hand should be placed consciously. Okay? Cautiously rin po. Ibig sabihin, when you are waving your hand everywhere, you risk exposing yourself if you are trying to conceal yourself. However, isa pa po sa mga nagiging reason nito is to have a stable stance when it comes to firing the pistol. O na kung saan yung center gravity po natin is nandito. Try nyong magpaputok ng baril ng nakataas ang kamay ninyo kung hindi kayo mahirapan. Yun lang din po ang naging isa pa sa mga rason. Dito naman po siya shoulder weapon designed to firearm from the shoulder. Kapag mga shoulder weapon po, lagi pong merong ganitong parte. Ang tawag sa part na yan is the butt. B-U-T-T. Literal. Na puwet. And it is placed on your shoulder. Or rather, in front of your shoulder. No, sticking to your shoulder. At kaya naman po ginagawa yan to help manage the recoil of the gun. Since ang mga ganitong klaseng weapon is designed to have more firepower, therefore, it is guaranteed na meron din po yung more recoil power. And therefore, mas kailangan ng stable na support when it comes to giving it, holding it, and firing it. Cruiser weapon operated by 2 or more person. Example nito, mortar. Katulad naman nitong nandito sa may picture. Okay?
tinanong ko rin ng mga kabatch niyo, bakit kailangan dalawa ang tao sa mortar? Yung isa, anong ginagawa? Yung isa daw, tagalagay ng bala. Yung isa, tagapindot lang daw ng gatilyo. Kaya ito yan. Pagdating sa mortar, yung isa na mag-ooperate ng pag-fire niyan, hindi lang po yun ang ginagawa. Kinakalculate din po niya yung taas ng anggulo ng mortar up at yung degree kung saan nakatutok yung mortar. Okay? So imagine your comrades no during battlefield or kahit military exercise lang will be giving you coordinates kung nasaan sila. At ikaw, you will calculate the degree of angle, yung tutok nito pataas ng mortar at yung degree naman po sa kung to the left and to the right para ma-reach yung location na binibigay sa iyo that will be your target. Next. Doon naman po tayo sa specific types of firearm. Okay? Which is, yung iba is na familiar na sa inyo at nabanggit na natin dati. Okay? Ano yun, sir? Tulad ng machine gun. Okay? Machine guns, it is any weapon which shoots or designed to shoot automatically or semi-automatically more than one shot without manual reloading. Single pull of trigger by a single pull of trigger. It is the principal source of firepower not only for ground troops but for aircrafts as well. Okay? As you can see in the movies, no? At ewan ko kung nakakita na kayo ng mga tactical helicopters, no? But they are mounted with machine guns. No? May nakalagay rin po ng mga machine gun na ginagamit for firing. Okay? So, ang mga machine gun po designed automatically or semi-automatically. Again, pag sinabing automatically or semi-automatically, ang pinag-uusapan po natin is yung trigger, yung relation ni trigger at ni shots. Kapag semi-automatically, one trigger, one shot. Kapag automatic, as long as you are pulling the trigger, the machine gun will be continuously firing. Okay. Next. Rifle, it means any weapon designed or intended to be operated from the shoulder. Okay, ito na agad. Tandaan po, operated from the shoulder. Most, if not all of the rifle are shoulder weapon. Okay, which requires to be operated from the shoulder. Uses the energy of the explosive in a fixed metallic cartridge to fire only a single projectile through a rifled bore. Siyempre, rifle. Expected na may riflings at rifled ang kanyang bore. For every single pull of the trigger, this is designed for targets at a longer distance naman. O kaya mga pinaka-importanteng danaan. Pag sinabing rifle, operated from the shoulder. Rifled ang bore and it is designed for longer distance targets. Next. Muskets. Ito naman po ancient na mga lumang klase ng firearm. Smooth bore, ibig sabihin, no riflings. And muzzle loading, isa pa. We load this firearm through its muzzle itself, no? Yung tinitihaya po muna si firearm, then you will put gunpowder at ilalagay si lead ball na magiging projectile at tsaka pa lang po mapapaputok. And kapag kaputok, again, iloload mo na naman po through the muzzle. Okay? Ayan, designed to fire a single round lead ball. It usually has a long forestock. Long forestock, ito po yun. Okay? Long forestock is like the equivalent of the barrel para dito sa musket. And is arranged to hold a bayonet. Bayonet naman po katulad nitong nandito. Or parang ito yung idea na nilalagyan ng some form of knife-like dito sa dulo ng firearm na kapag malapitan na, pag nagkakalapit na kayo ng mga kalaban nyo sa battlefield,
ito na yung saksakan na lang, no, gamit yung bayonet na yan. No, syempre nagbago pa yung design yan sa mga through the years, no, na paggamit na itong rifle, pero tingnan nyo naman, hindi pa siya mukhang knife, no. This is a smooth bore without choke and commonly fire a single round lead ball, a single shot. Okay, no rifling, smooth bore, single shot, designed to hold a bayonet, muzzle loading. Yan mga kailangan tandaan. Okay, eto rin daw po without choke. Ano ba yung choke? Kapag choke po, ito yung barrel. Kapag dating sa dulo, tapos may ganyan niya na part, no, design para mas maging narrow ang dulo ng muzzle, that is choke. Yan pong part na yan na gumagawa ng pagnanarrow ng dulo na yan is choke. Ang musket daw po is walang choke. Okay? Ang nilalagyan ng choke kadalasan is mga shotguns para yung spray ng pellets mas maging direct or maging compiled. Kapag walang choke, tandaan nyo, ang magiging spray ng ng pellets is wider. Okay, next. Carbine. It is a short barrel rifle. Short barrel. With its barrel measuring not longer than 22 inches. So less than 22 inches ang barrel. It fires a single shot, a single projectile through the rifled bore. Typo. Tambor lang yan. Rifled bore. Ibig sabihin, may riflings, either semi-automatic or fully automatic. For every press of the trigger, it has a range greater than the pistol, greater than that of the pistol or revolver. The 5 types of carbines are the M1, M1A1, M2, M3, and M14. Ay, nung nag-firing kami, nung fundamentals of firearms namin, nung estudyante pa ako, akala ko itsura niya is mukhang M4A1. But nung in-explain na sa amin kung anong klase siyang firearm, M14 daw po ang tawag sa kanya. Mukha siyang M4A1 pero nung kadikit siya ng M16 na baril, mas maikli siya kaya nagtataka ako, M4A1 ba yun? Bakit parang ang ikli? Yung pala, isa siya sa mga carbine at ang tawag sa kanya M14. Ang design niya kasi is M4A1. Lalo na sa mga naglalaro ng crossfire, maintindihan niyo yung feeling na yan. No? Ano mga kailangan tandaan pag carbine? Short barrel siya, less than 22 inches ang barrel. Rifled ang bore. Ibig sabihin, may riflings. Okay, pwedeng semi-automatic or automatic. Pagdating sa distance, ito si pistol, greater than ang distance ni carbine, at mas malayo naman or longer distance naman po si rifle. Yan, sana nakikita pa. Next, shotgun. A smoothbore breech-loading shoulder arm designed to fire a number of pellets or shots in one charge. The smaller the number of the gauge of the shotgun, the bigger the diameter of its barrel. Some shotguns are designed with a double barrel. There are 3 general types of shotgun according to the bore diameter of the barrel, namely cylinder bore, choke bore, and paradox shotgun. Okay, ano mga kailangan tandaan pag shotgun? Smooth bore, lagi po yang walang riflings. Kapag shotgun, no riflings. Okay? At ang ginagamit po is pellets or shots as ammunition. The smaller the number of the gauge of the shotgun, the bigger the diameter of its barrel. Okay, pagka narinig nyo, ewan ko kung may H gauge shotgun na. Pero halimbawa lang po natin, pagka 8 gauge or UGE at 12 gauge shotgun, alin daw po ang may mas malaking barrel? Balikan natin. The smaller the number of the gauge of the shotgun, the bigger the diameter of its barrel. So, ito po yung may mas malaking diameter ng barrel.
Ito pa yung ibang mapupuntahan din natin yan. Isa-isahin din natin yan. Pero sa sunod na po, itong iba't ibang klase daw po ng shotgun. Next, revolver. Ito mga nandito, padali na ng padali ito eh. So revolver, it is a hand arm equipped with a rotating cylinder serving as the magazine. Successively places the cartridge into the position for firing. Common revolvers carry 5 to 8 rounds, okay? Meron kasi mga kabatch na nagsasabi 6 rounds, sir. Katulad nito, 6 rounds. So, pero, the cylinder part of the revolver comes with design na pwedeng 5. Ito, posibleng 5 kasi 5 lang ang bullets. Possible, but not sure. Di kita eh. 5 to 8 rounds ng ammunition. Some of them are single action and double action. There are 4 classification of revolvers, namely single action, double action, swing out cylinder, and top break frame. Ang swing out cylinder katulad po nito. Ito po si swing out. Ito po si top break frame. Ang kailangan nyo nang pong tandaan dito sa single action and double action, pag single action, kailangan mo pong i-cock itong hammer ulit para ikasa. Pag double action, isang beses mo lang po yan na ikasa, yung hammer na yan. Pag nagpaputok ka at automatically nagiging cock na po ulit itong hammer na to, double action po yon. Pwede double action being firing and cocking at the same time. Now, that's revolver. Next, pistol. Ito na naman si Koya. A short barrel hand arm designed to fire a single projectile to a rifled bore. Automatic pag pistol ngayon, rifled na. Ibig sabihin may riflings. For every press of the trigger, this type of weapon is designed to combine optimum penetration with stopping power and improved accuracy. Okay? Pwede namang hand arm. Lagi pag pistol, kaya pong i-operate at least using at least one hand. At short barrel lang po siya. Next. Mortar. It is a smooth bore. Smooth bore. Ibig sabihin, walang riflings. Muzzle loading. We do the reloads of the mortar by putting the cartridge or the ammunition inside or through the muzzle. High angle fire weapon. High angle, of course, ito na po yung term natin na palubo ang klaseng na to ng firearm. The barrel is assembled into one single unit. Ito na yun. Sinasabi. Ayan lang naman ang mortar. And that would be all. Stay curious, subscribe, comment, follow for more.